Nagpaplano ka bang bumili ng camera na quality? O di kaya gusto mo na mag-start bilang isang motovlogger? Tara, samahan niyo ako. Hi guys, Shiplex here and welcome to my channel. So, kamusta kayo lahat? And kamusta ang bawat isa? So, for today's video, actually marami rin kasi nagtatanong sa akin ito kung ano nga ba yung mga camera na ginagamit ko. And at the same time, ano nga ba yung motovlogging setup ko? And today, tatalakayin natin yan. So, ayun. Gusto ko lang share sa inyo kung ano nga ba yung camera na ginagamit ko. Actually, yung first ever na camera na ginamit ko sa Lalamove is itong DJI Osmo Action. So, ayan siya. By that time, 2 years ago, nabili ko siya ng nasa 30,500. So, sobrang quality nung camera nito. Kung nakikita nyo, or kung nanonood naman kayo ng video, mga videos ko dun sa YouTube, dito sa YouTube, sobrang linaw talaga ng camera nito. And before kasi hindi talaga gumagamit ng mic, and mamaya i-share ko din sa inyo kung ano nga ba yung mic na ginagamit ko. And yun, ito naman yung isa, which is ito yung pang front cam ko ngayon. Actually, simula nung nag-joyride ako, ito na rin yung ginagamit ko. And sa mga nagtatanong, hindi pa po ako naka-intercom or else hindi pa po ako gumagamit ng wireless mic para dito. Yung naririnig nyo po na boses na yun is nandito yan sa built-in mic ni DJI. Ito yung DJI Osmo Action 4. Nabili ko naman siya ng nasa 23,000. Ayan siya. So alam mo yun, yung pinaka-nagustuhan ko dito is ito, yan. Pag binuksan mo yan, ang maganda rito is nakikita mo yung sarili mo sa harapan. Pwede mo siyang ilipat sa likod. Yan. Yan, no? So, sobrang linaw ang camera nito. Yan. So, DJI Osmo Action 1. So, ayan na. Huwag na kayo magtanong. Dahil ito naman is DJI Osmo Action 4. Ito yung pinaka-latest ngayon ni DJI. And sobrang ganda talaga ng built-in mic nito. Sobrang lakas. Then, ayan. Nakikita rin yung camera niya sa harap. Yung screen niya sa harap. Then nakikita rin yung likod niya. Yan. So itong dalawang camera na to, yan dalawang camera na to, ito yung ginagamit natin na pang motovlog. DJI lang talaga, hindi ako nag-GoPro. Actually, okay din naman yung GoPro, pero siguro mas nasanay lang din ako dito sa DJI, and sobrang naganda na rin kasi talaga ako sa quality ng camera na ito. Kung makikita nyo naman yung mga videos ko, nakikita nyo naman. Actually, yung iba dun wala talaga, hindi talaga gumagamit ng mic. Ito lang talaga yung built-in mic nitong dalawa na to. So, ayan siya. So, ayan. Ano nga ba yung ginagamit ko na mic? And dito, actually, ito lang talaga yung may mic. Itong DJI Osmo Action 1 ko. Actually, gumagamit ako ng Voya OA1. Yan yung ginagamit kong mic adapter para dito sa DJI Osmo Action natin. Then, I'm using this Racing Boy na mic. So, ayan siya. Actually, nabili ko siya parang nasa 200 pesos plus. Then, ito nasa 600 pesos. So, yan. Makikita nyo naman dun sa quality ng mga videos natin kung ano nga ba yung output ng mga camera na to. Pakita ko naman sa inyo kung ano yung motovlogging setup ko. So, sobrang simple lang. Ito lang siya. Kakabit ko dyan. Ayan. Ayan. Yan, ganyan lang siya. And, so, ganito yung setup na ginagawa ko. Ayan siya. Nandito yung adapter sa may left side. Tapos, ayan. Ganyan lang siya. So, ganito yung ginagawa kong setup. Yan, ganyan lang siya. Tapos yung mic, actually hindi ko siya nilalagay dito mismo. Tinaray ko na siya, nung upload ko parang sobrang sabog. So, ang ginagawa ko, yung mic dito ko nilalagay sa may bandang gilid. Ayan, dito. Basta dito lang yan, dito lang banda. Hindi ko siya nilalagay dito mismo sa may harapan mismo para hindi ganun kasabog. So, ayan. Yan yung motovlogging setup namin. Tapos, ang nangyayari, ito yung front cam ko. Yan. So, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba nangyayari yung naririnig yung boses ko rito ay napupunta siya dito sa may front cam natin. So, pakita natin yan. Bro, while editing this video, nakalimutan ko palang isama itong intercom natin. Yan. So, itong intercom natin, ang brand is Forest. Tapos, ang bili ko sa kanya nasa 1.2. Parang ganun yung price niya. So, ayan yung ano niya. Waterproof na rin siya. Pwede na rin siya sa ulan. And yan siya.
Actually, mas maganda to kunyari kung ayaw mo na mag-loudspeaker para lang marinig or wag, para hindi mo na rin hubarin yung helmet mo. Mas okay gamitin itong intercom na to. And soon, sana magkaroon tayo ng intercom talaga na pwede nating pang joyride. So, ayan. Ito yung intercom natin. So ayun mga tol, right now we're using this Osmo Action 4. Yan yung quality ng audio niya. Yan yung built-in mic. Wala akong ginagamit na wireless mic or kahit anong mic ngayon. And then, ayan, ang settings is 1080-30. Then ang maganda kasi si KDJ is may rock steady mode siya. Meaning mapapastabilize na yung mga shots na pwede mong makuha kahit may mga lubak-lubak pa yan. So ayan, yung DJI Osmo Action 4 natin. Yan yung ginagawa natin front cam. Ayan yan, shoutout nga pala kay X-Tier para sa mga gustong mag-try ng quality na oil, PM nyo lang yung page nila. So, ayan. Then, yan, papakita ko naman sa inyo kung paano napupunta yung boses niya dito sa front cam natin. Ito naman yung, gamit natin sa helmet is DJI Osmo Action 1. So, check natin yung quality rin ng audio na itong DJI. And then, yun, let's go. Oops, 1, 2, 3. So, ayan mga tol, ang dami kasi nagtataka kung paano nga ba daw napupunta yung boses ko from here sa may main cam natin papunta dito sa may front cam natin. Actually, ang ginagawa ko dyan pag nag-edit ako is ino-overlay ko yung itong main cam natin. Ipapakita ko sa inyo, ayan. Ganyan lang, i-overlay nyo lang siya using the CapCut application. Then, ayun, boom, ganun na. Pwede nang mapunta yung boses mo from here to there. So, ang akala nila, gumagamit din kasi ako ng wireless mic, which is hindi. Dinadaan ko lang talaga sa editing. Ang senyales mo para, kunyari, for example, hindi mo talaga matimingan, yun, katulad kanina, bumusina ako, dun ako nagbe-base kung saan ko i-start yung boses ko or dun sa pag-overlay ko. Ito naman yung quality ng front cam natin. Ayan, yan din yung boses natin. So, ayan. Actually, ang standard na ginagamit ko talaga sa lahat ng videos ko is 1080-30 fps. So, ayan. Ang maganda rin talaga dito, ito yung pinaka nagustuhan ko kay DJI is itong may rock steady mode siya. So, kahit dumaan ka sa lubak, i-try natin pa. Kahit dumaan-daan ka sa lubak, hindi siya kumaga nag-i-stabilize pa rin siya. Nakita nyo naman yung mga videos ko. Ayan ito, kudari lubak. Ayan. O diba, hindi ganun, basta stabilize talaga yung kuha niya. So yun yung maganda dito kay DJI Osmo Action. So ayan mga tol, bali baka dito ko na rin tapusin yung vlog, and I hope nakatulong ako sa mga gustong mag-start bilang isang motovlogger or isang vlogger mga tol, or kung sino man yung naghahanap ng quality at murang camera para sa inyo. Sa mga may tanong sa inyo, comment down below. Sa may mga suggestion, opinion, open naman ako lahat dyan. Comment down below na lang kayo. So ayun mga tol, I hope nasagot ko yung mga katanungan ninyo sa ginagamit kong pang vlog natin bilang isang lalamove at the same time joyride rider. And yun, maraming salamat, and this is Ship Vlogs. See you next vlog. Peace out. Hi.